malapit sa piling mo. Tunay nga
Maraming salamat po sa oras na ito na kami pinagdalhin nito. Mga Pama, wala po lang sa aming gawain. Ito po ay magtagumpay. Manmanin na wapang iyong kapayapaan. Bigyan niyo po si Pastor Mark ng kalusugan. Mga Pama, pagpalain niyo pang naririto. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang sagot na lang sa pangalan ng Jesus. Napakasarap na sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen? Handa na po ba kayo sa ating kakainin ngayong gabi ito? Handa na po ba kayo sa pagkain espiritual? Sabihin mo nga po, ngayon, preach it, Pastor. Gusto natin mapakinggan kung ano talaga ituturo po sa atin ng ating Diyos ngayong gabi ito. Gusto po natin mapakinggan kung ano po yung ilalahad po ng ating guro sa gabing ito para ipahayag po ang salita ng Diyos na magiging, siyang magiging salita at buhay po natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, handa na po ang lahat. Makinig ang may panig. Hallelujah. Atin na pong i-welcome. Palapakan po natin ang Diyos na buhay sa buhay po ni Pastor Mark Angelo Yabray Condem. Kumakaupo na po tayo. Praise God. Hallelujah. Handa na po bang makinig ang may pandinig? Amen. Nawa po ay huwag natin sayangin ng pagkain inihanda sa atin ngayon ng banal na Santong Espiritu. Hallelujah. Ang pagkain na nagbibigay buhay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Makinig ang may pandinig, sapagkat kung sablay ka sa pakikinig, sablay ka na rin sa pagsasagawa. Kung walang napakinggan, walang natutunan. Kung may napakinggan, merong natutunan. At kung mayroong natutunan, ikaw ay may isasagawa. Gamit mo ba? Kaya makinig ang may pandinig. Sige, samanin niyo ako sa Hebreo. Hebreo 5, chapter 11, verse 11. Hebreo chapter 5, verse 11. Habang kayo naghanap, manalangin tayo. Amang Diyos na banal, dakila sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng Israel, Diyos naming lahat na naririto. Kayo po ang aming itinataas, pinupuri, sinasamba. Kaya nawa, Ama, pakinggan po ninyo ang aming panalangin. Ang dalangin po namin ay buksan niyo po ang pangunawa ng bawat isa. Palambutin ang puso ng bawat isa. Nang sa gayon, madali pong makapasok ang inyong banal na salita. At ito po ay aming mauunawaan. At ang inyong salita ay matanim sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. At ito po ay mag-uugat, tutubo at mamumunga. At ang inyong pong salita ay magagamit namin sa pakikipaglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hindi na po kami matatangay pa ng kung ano ng turo ng sanlibutan ito. Amang Diyos, kayo pong magpatunay ng inyong salita ay tunay na nakakapagpabago ng buhay ng isang tao. Tunay na nakakapagpabago ng ugali ng isang tao. Ito po ang aming sandata. Ito po ang aming palaging kinakain upang lumakas ang aming spiritual. Amang Diyos, kayo po ang magtanggol sa amin sa lahat ng pakana ng diablong si Satanas. Ama, pinagpapawalan po namin ngayon ang anumang uri ng gawain ni Satanas. Lahat ng mga
hadlang upang hindi namin maunawaan ang inyong salita ay pinapalayas namin sa makapangyarihang pangalan ng anak niyo pong si Jesus. Hallelujah. At dalangin ko po na ako po na magtuturo ay bigyan niyo po ng karunungan na nagmumula sa inyo. Dalangin ko po na wala pong lalapas ng mali sa aking bibig. Ganit ko po ang aking dila, ang aking labi. Hallelujah. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin, ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak niyo po si Jesus. Amen. Nandiyan na po kayo? Amen. Napakaganda nung awitin. Yung unang inawit, bakit nga ba? Sinasamba kita, bakit nga ba? Pinupuri kita. Bakit nga ba pinaglilingkuran? Amen. Napakaganda ng awitin. Bakit nga ba? Diba? Kung hindi mo alam ang dahilan kung bakit mo siya pinupuri, sinasamba, pinaglilingkuran, madali kang tatalikod. Amen po ba? Amen. Ngayon, bakit ka nandito ngayong gabi? Alam mo ba kung bakit ka ngayon nandito ngayong gabi? Yan ba ay aksidente? O talagang nakaplano na? Diba? Lahat ng nagaganap ay nakaplano na. Amen. Minsan tayo lang po ang sumisira sa magandang plano ng Diyos kasi pasaway po tayo. Kasi matigas ang ulo natin. Amen po ba? Pero, sa katigasan po ng ulo natin, laging mayroong nakalatag na magandang plano ng Diyos. Yun ay kung susunod ka. Amen. Yung plano ng Diyos, nandyan na. Amen. Amen po. Yung plano ng Diyos, nandyan na. Andyan ang Holy Spirit, amen po nga, na mag-re-reveal sa atin noon ng plano ng Diyos. Ngayon, ang tanong, handa ka bang sumunod? O handa kang tumalikod? Amen po ba? Ang plano po ng Diyos sa bawat isa maganda. Amen po. Amen. Sa pagsunod ay may gantimpala. Sa pagsuway ay may sumpa. Hindi po yung panakot kasi yan po ay nakasulat sa Biblia. Ginagamit lamang po ako ng Diyos na isalita po ito. Na sabihin, iparating po sa inyo ito. Amen. Amen po. Sa pagsunod ay may gantimpala. Kaya nang pagbabasa kayo ng Bible, tingnan niyo yung mga lingkod ng Diyos na sumunod sa Diyos. Pinagpala po ba ng Diyos o sino pa? Di po ba? Lahat ng mga mighty men of God sa Bible na sumunod sa Diyos, puro po yan pinagpala. Amen po ba? Eh yung mga naging matigas ang ulo, ano po ang nangyari sa kanila? Katulad po ng Israel. Amen po. Sa katigasan po ng ulo ng Israel, ano po, kapag lumalayo na naman sila sa Diyos, ang ugali po ng Israel, pag binabalaan, susunod. Kaya nga, ang propeta, nagpapadala ng propeta ang Diyos. Punta ka doon. Babalaan mo ang Israel. Kung hindi sila magbabalik loob, hindi sila magsisisi, ganito ang mangyayari sa kanila. Amen. Amen po. Ganun din po ang trabaho namin ngayon na mga ngaral. Ang salita ng Diyos. Para po kaming propeta na sinasalita namin. Ito. Amen po. Magbabala ka. Kasi kung walang Ezekiel, basahin niyo Ezekiel, buong aklat ng Ezekiel, makikita ninyo dyan ang bantay, ang trabaho ng bantay. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi namin gagawin yan, kasalanan po namin yan. Amen po. Amen. Hindi ka nagbabala na napahamak yung tao, may pananagutan ka yan. Amen po. Dapat magbabala ka dahil trabaho mo yan. Kapag nagbabala ka at hindi nakinig yung tao na yon at napahamak, wala kang pananagutan sa tao na yan. Amen po. Amen. Ngayon, ang pag-aaral natin, babala sa pagtalikod. Hebrews chapter 5 verse 11. Pag-aaralan natin kung bakit napakadelikado ang pagtalikod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po. Mas maganda pong sumunod kaysa tumalikod.
Amen po ba? Mga Kristiyano, kung kayo po pipiliin, anong mas gusto nyong gawin? Sumunod o tumalikod sa Diyos? Amen. Bakit gusto nating sumunod? Yan ang tanong eh. Bakit natin gustong sumunod? Yan. Para makapit ng gantimpala. Anong gantimpala natin? Pera? Ano? Magandang asawa? May ganun ba dito? Kaya sumusunod siya sa Diyos kasi andito yung mapapangasawa niya. Kaya sumusunod siya sa Diyos kasi mukhang mapera si pastor ah. Baka may mapapala kay pastor. Kaya sumusunod siya sa Diyos maraming bigas si pastor. Anong dahilan? Bakit tayo sumusunod? Kailangan alam natin yung price natin. Amen po ba? Amen. Kapag alam mo yung price mo, kaya ka sumusunod. Ayan. Buhay na walang hanggan. Yan po yung price natin, kaya tayo sumusunod. Ngayon, meron po bang katapat yan na bagay dito sa mundo natin? Pwede bang itapat yan ng pera, ang kotse, magandang bahay, magandang trabaho? May katapat po ba ang buhay na walang hanggan dito sa mundo? Di ba wala? Amen po ba? Wala. Yung buhay pa nga lang natin dito sa mundo, hindi pa ito buhay na walang hanggan. Walang katapat dito sa mundo. Dito sa mundong ito. Di ba? Kung ikaw ay bilyonaryo, nagkasakit ka ng sakit na talagang hindi malulunasan, pwede mo bang sabihin sa doktor, bibigay ko sa iyo yung bilyon-bilyon kong pera, gumaling na ako. Pwede ba yan? Pwede mo sabihin yan, pero epektibo ba yan? Yung pera mo na bilyon-bilyon. Diyan pa lang, magigising ka na. Di ba dito sa mundong ito, yung buhay pa lang natin dito na may limitasyon. Hindi na kayang bayaran ng pera. Yung buhay pa kaya ng walang hanggan. May pagtatapat kaya tayo dyan. Di ba? Mayroon pa tayong pagtatapat dyan. Kaya, kung alam mo yung price mo, malabo ang pagtalikod. Amen po ba? Kung alam mo yung price mo, malabo pa. Kung sasali ka sa mga paligsahan, kung alam mo ang price, ginto, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, bilyon, dito sa mundo susuko ka ba sa takbuhan? Di ba? Di ba hindi ka susuko? Pero kung ang price piso, piso, sa'yo na yung piso mo. Di ba? Ang price natin, walang katumbas na halaga yung price natin sa pagsunod sa Diyos. Di ba? Walang dahilan para tayo po ay tumalikod. Amen po ba? Amen po. Amen. Nangihina kayo eh. Ako, yung mga naririto, kung alam mo yung price mo, may dahilan pa ba para ikaw ay tatalikod? Siyempre, ako po ay mangaral ng Diyos. Ano po ang ituturo ko? Pagtalikod o pagsunod? Di ba? Ang ituturo mo, pagsunod. Ang trabaho ko po, mapaalab kayo. Mapaalab yung pananampalataya ninyo. Na kahit anong dumaang pagsubok ng buhay, hindi po tayo bibigay. Amen po. Amen. Kaya makinig ang may pandinig. Yung mga taong nagkukulang sa pakikinig at paniniwala, pananampalataya, madali pong bibigay. Amen po. Kaya samantalahin natin na meron tayong nakakain spiritual. Amen po ba? Kaya para pag dumating ang bagyo ng buhay, hindi ka mahihiwalay sa Diyos. Amen po. Kaya pag-aaralan natin, babala sa laban sa pagtalikod. Handa na po ba tayo? Intro pa lang po tayo. Kaya wag po tayong antokin. Amen po ba? Amen. Ang mga Kristiyano, habang tumatagal kang Kristiyano, pahaba ng pahaba ang kakayanan mo makinig sa salita ng Diyos. Amen po. Habang tumatagal ang
pagiging buhay Kristiyana mo, pahaba ng pahaba. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya pag may yung katabi mo, antong ganun-ganun na, kurutin mo para magising. Amen po. Okay? Verse 11. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Sino dito aminado, mabagal umunawa? Huwag maging hipokrito. Hindi po masama umamin. Pag hindi ka umamin, sinungaling ka. Sino dito mabagal umunawa? Hindi po masamang kwan, mag-amin. Di ba? Kapag ikaw yan, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Amen. Nanalangin ka, nakaragdaang karunungan sa Diyos. Verse 12. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Amen po ba? Bakit nasabi yan na dapat sana tagapagturo kayo? Ako rin po, pwede po pong sabihin sa inyo yan. Dapat sana yung mga nauna na, yung mga first batch, dapat tagapagturo na kayo. Sasabihin ko po sa inyo, dapat tagapagturo na. Bakit? Marami nang naituro sa inyo eh. Ano nangyari doon sa itinuro sa inyo? Ano po? Tatanungin ko po kayo, ano nangyari sa mga itinuro po sa inyo? Ano? Naibaon. Naibaon sa limot. Naalala niyo po yung payo ko sa inyo dati? Yung paulit ko lang sinasabi sa inyo. Nung ako po noon pa, yung buhay ko Kristiyano noon, binata pa ako. Walang linggo na hindi po ko naging seryoso sa pakikinig. Ayan. Amen po. Amen. Walang linggo na hindi po ko naging seryoso sa pakikinig. Nire-record ko pa yan sa cellphone ko. Amen. At kapag katapos kong i-record yan, 1 linggo yan na pinapakinggan ko. Amen po. Amen. Kaya magmamantya talaga sa utak mo yan. Magmamantya yan sa utak mo. Ngayon, meron po, yung po yan sa inyo eh. Meron po bang in-apply sa buhay na yun? May nakinig po ba sa tape ni Pastor? O nagbingi-bingihan po kayo? Meron po ba? Minsan, binigising ko po kayo. Binibigyan ko po kayo ng mga tip para mabilis po kayong lalago spiritual. Pero ang tanong, ina-apply niyo po ba yung tip? Yung payo? O binabaliwala? Gising-gising po. Amen. Amen. Sasabihin ko sa inyo, pag in-apply niyo yan, gigising kayo isang araw, ito na pala ako. Tagapagturo na rin pala ako. Amen po. Amen. Palagan po natin ang salita ng Diyos. Amen po. Verse 12, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. May tinatawag na panimulang aralin. Amen po ba? Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Amen po. Amen. 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 Ano ibig sabihin ng gatas? Kung baka parang nag-iingat pa si Pastor, baka masakit pa to kay ko na. Baka bilang tatalikod to Pero sa totoo lang, wala na pong baby Christian po rito. Amen po, ang kumakain po ng gatas, baby po. Baby. Kung matagal ka rin naman na kwan, alam po, dito po sa atin, sagana po tayo sa pagtuturo. Amen po ba? Amen. Amen, sagana po tayo sa pagtuturo. At sa manifesting of the Holy Spirit, alam ninyo na
sagana rin po tayo dyan. Hindi lang po tayo hayak. Amen po. Hindi lang natin yan nilalay. Amen po. Amen po. Hindi pa lang tayo nagpapakilala. Amen po ba? Amen. May tamang oras po. May tamang oras, tamang panahon na tayo po ay tuluyang magpapakilala, lalabas. Amen po ba? Kasi, kaya hindi pa natin ginagawa yan, marami pa pong dapat itama sa atin. Amen po ba? Kasi kung gagawin kagad natin, susugod kagad tayo na marami pang mahihina. Ano pong mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa atin? Marang iba yung malalakas, pero yung iba mahina. Pag sugod natin, ano mangyayari? Kung susugod tayo lahat, puro malalakas, ano pong mangyayari? Kaya yung mga nauna, gising-gising, magpuna po tayo. Sa lalaki, magpakalalaki na. Amen po ba? Amen. Hindi yung babae po ang kuwan. Ang nangunguna sa inyo. Mga lalaki. Magpakalalaki na. Dapat kayo ang mas maalam sa pananampalataya, hindi babae po. Amen. Amen po. Amen. Ngayon, hindi naman masamang maalam ang babae. Opo. Amen. Pero ang tunay dapat talaga, lalaki ang mas maalam sa babae. Amen po. Amen. Amen. Lalaki dapat talaga. Kaya gising-gising. Amen. Dapat ikaw ang nagpapayo sa asawa mo na babae. Hindi ikaw yung pinapayuhan. Amen po. Ikaw ang nagsasabi sa asawa mo, uy, mag-pray ka. Ikaw yung nagsasabi sa asawa mo, magbasa ka. Ikaw yung nagsasabi. Hindi ikaw yung sinasabihin. Agum. Kalimot ka mag-pray ah. Agum, nakalimot ka magbasa. Hindi po ganoon. Dapat lalaki po. Amen po ba? Amen. Verse 13. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Amen po ba? Madali lang pala malaman kung sino yung baby Christian eh. Sila yung mga wala pang kaalam.